Marcos chapter 15 verse 1. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagkapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Ikaw na nga ang may sabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilango. Sinumang hiniling sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilango noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato ng init lamang ang mga nakudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinusulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hiniling palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako siya sa krus," sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Sa panghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinaghagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus na balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang napugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghampas sa ulo, pinagduduraan, at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube, sinuotan ng sarili niyang damit, at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin pook ng bungo. Siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamagitan ng palabunutan. Ikasyam na umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kasulatan, "Ibinilang siya sa mga kriminal." Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "O ano, di ba ikaw ang gigipas sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo na yon ang iyong sarili." Kinutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi may ligtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa kanya." Nilait din siya ng mga nakpakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaliang tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinaisip kay Jesus. "Tingnan na nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya," sabi niya.
Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, "Tunay na nga anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakagbabatang si Santiago at ni Jose. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at nalilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng karya ng Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung matagal na siyang namatay. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Amen.